Paano ka magugustuhan ng parents ng babae? If you still have not met her parents yet, hindi mo pa alam paano gagawin mo, paano action mo, how do you talk, how do you react, I will give you my best advice as your ate on how to get the most approved way ng mga parents. Of course, ng girl na mahal mo. Because sino bang ayaw mo kung yung approval nila? If you wanna know all about it, here we go! Number 1, tandaan mo. First impressions last. Yung pananamit mo, boy, wag kang parang pupunta ka lang sa tindahan ni Aling Nena. Parang bibi ka lang ng toyo at suka. Wag kang mag-shorts, wag kang magsando. No. At least wear a polo and a nice fitting jeans. Of course, at least linisin nyo yung mga sapatos nyo. Make sure it's na-wipe nyo yan, malinis nyo yan. And of course, boys, wag nyo kakalimutan ang iyong kuko. Akala mo ba walang importansya yung kuko mo? Meron niyang importansya malaki, pero hindi mo lang akalain. So, wala yung mga itim-itim dyan, tanggalin mo yan, okay? Because, mas maganda ng malinis because lahat ng parents dito sa Pilipinas, the Filipino parent spectrum is, they value a clean-looking guy. Hindi ibig sabihin na kailangan ka naka-gold chain ng ganyan, tapos meron kang hikaw na gold. No need. A clean, and make sure mong mabango ka, nag-brush ka ng teeth mo, nag-gargle ka. Okay? Dahil first impression slaps, isang best ka na makagawa ng first impression, gandahan mo na. Second. Pupunta ka dun sa bahay ng babae, wag kang pupunta ng wala kang dala. Dala mo lang yung sarili mo, dala mo lang yung mukha mo, dala mo lang your ass. Bring something, preferably food, so it's easy. Ang mga Filipino parents, alam mo naman, karamihan dyan di mahilig sa matamis. Pero if gusto mo magdala ng matamis, you can bring ice cream. Because ng ice cream, pwede siya for sharing. Yung malaking tub, pwede ka magdala nun. Pwede ka magdala ng donuts. Pwede ka magdala ng like yung mga halo-halo, bilo-bilo. Or any pagkain na magandang pang-share. Palabok, actually, my friend ako nagdala ng palabok na nagustuhan ng mama niya. So, ikaw na, diskarte mo na yan kung anong magandang pagkain na easily shareable ng pamilya niya na pwede kainin ni tatay, ni nanay, ni ate, ni kuya, ni lola at ni lola. Maganda yan. Siguro wag ka na lang magmatamis for first impression. Like puto. Bumili na lang kayo ng puto, boys, okay? At dalhin nyo yun. Syempre, gandahan nyo yung presentation nyo. Third, syempre, pag dumating ka sa bahay ni girl, magmano ka, imano mo yung mga matatanda, mag-appear ka sa mga bata. Be cool, wag kang tahimik dyan, wag kang uupo-upo dyan sa sofa na parang ayaw mo makipag-usap na nahiya ka. No, tanggalin mo yung hiya sa katawan mo because it's not gonna work in this situation dahil nagpapa-impress ka sa pamilya niyan. Number 5 or 4 or 5, wag kang mayabang, boy. Kahit na alam natin na yung kaya mong kumita ng 1 million per month, wag kang mayabang. Wag mong sasabihin na, tito, akong bahala sa'yo. Tita, akong bahala sa'yo, papaaralin ko. No, you don't need to do that. Pag tinanong ko nila, what do you do for your work? Say it nice and casually. Sabihin mo na, engineer po ako sa ganitong company and also, nag-iipon po ako para sa future ko. No need to do mayabang, okay? Especially with the older generation. They will take it na hambog tong batang to. And ayaw natin maka-feel sila ng ganon. 5, pag pinakilala ka ng parents niya, kanya, hello, ito po si John. Huwag kang hi, huwag kang ganon. Magmano ka, good morning po tito, good morning po tita, hello. Huwag kang mag-hi, good morning, magandang araw po, kamusta? Kung meron man siyang kapatid, yun yung pwede mong i-hi. Kasi usually magkaka-age group lang namin magkakapatid. Pero if anything older, mas magalang ka. Kung may lolo-lola, kamusta po, magandang araw lolo, ganito, lolo nena or what. Ganon. Number 6 is, actually yung tatay, syempre stricto yan sa mga babae. So, alamin mo yung trip ng tatay niya, tanungin mo, kausapin mo, kotse ba yan? Or basketball? Or kung ano man yan yung mga gusto ni daddy, mag-start ka ng conversation. And hayaan mo silang matapos kung kinakausap ka nila, kung may sinasabi sila sa'yo, wag mo silang interrupt. Kaya mahilig sila sa Ginebra basketball. O di mag-insight ka lang, ay, oo nga po, tito, actually, ganito po si ganitong player, paborito ko po. Sino po yung paborito nyong player? Ganon. Make sure nyo na tumutuloy yung conversation is hindi namamatay. Be confident, huwag kang mahiya. Okay, tanda mo, tao lang din naman to. And parang kausapin mo lang din yung parents mo. Tip sa mga mama boys is tumulong kayo sa kitchen, tulungan nyo siya lagyan ng yung mga pagkain sa mga ref, ganyan, or kung may mga dala si mama niya, kunin nyo, buhatin nyo agad. Magpaka-gentleman kayo lalo dun sa mama niya. Kunyari may dadalhin sa kotse, yung mga mabibigat na stuff, kunin mo agad. Huwag ka na, ay tita, ako na po, ayoko po kayo makakuha na mabigat. Ganon, as in be a gentleman. Compliment mo rin si tita na ang ganda ng damit niya, ang ganda ng hair niya. Huwag ka mahiya, okay? The more na nahiya ka, the more na pumapangit yung impression ng parents niya sa'yo.
Biggest bonus point sa mga nanay is kapag meron kang alam sa kusina na magluluto, ganyan, tulungan mo siya, mag-offer ka ng insights mo. Kunyari, let's say, marunong ka gumawa ng chicken menudo. Like, alam mo, tita, marunong nga po gawa ng chicken menudo. Ito po yung mga ingredients ko. Huwag ka maya, just act as normal and as casual as you can be. Kapag natatakot kayo, tandaan nyo, yung mga taong to, tao din yan. Tao din yan, okay? Kapag nagawa mo na yan, malaking chance na magustuhan ka nila, no? Kapag next time, gusto mo nang ipaalam si girlfriend, pumunta ka, good morning po tito, good morning po tita, pwede po ba kami lumabas ni Catherine, pupunta lang po kami ng Trinoma, uwi ko po siya ng 8 p.m, ihatid ko po siya. Ganon. So, as you can see, build, and try mo pa rin pag lumalabas kayo, bilang mo ng pasalubong yung parents or yung lola or yung kapatid, kung ano yung kaya ng budget mo, is gawin mo. So, yan yung mga tips ko, boys. And tingnan nyo, update nyo ako kung merong mga magandang mangyayari about yan. Okay? Mwah!